Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam niyo ho kasi si Vice President Lenny, with due respect, I think bubut pa ho kayo na kinakailan marami pa kayong malaman sa larangan ng politika na kinakailangan yung mga dilaw na partido dyan, ikay binibigyan ng payo paano magtagumpay o kung paano ito'y how to succeed in the world of politics. And if you want to be the leader of the opposition for the Liberal Party, I think you need to understand very simple and basic things. Know the meaning of politics. Alright? Kasi sabi nga ho natin kanina, let me talk in English. Anything given to you, even though you're not deserving, it's called grace. It's more of a gift that you should cherish and protect. Comes along trust and confidence by your patron given to you. Do you get it? Tagalogin ho natin, anumang bagay na ibinagkaloob sa'yo na hindi ka naman karapat-dapat. Sa anumang kadahilanan, hindi naman nararapat, hindi ka kapartido. Sa umpisa pa lang ng eleksyon, banat na kayo ng Marrojas. Evil forces and the good forces. Kayo yung good forces, evil forces, sila Duterte. Sa umpisa pa na lang, alam nyo naman ang sinasabi na nitong si Digong na ang kanyang plataforma, kapag siya'y naging presidente, hindi siya mag-atubiling ipalibing si Marcos sa libingan ng bayani. Bakit nanalo? Yun ang kanyang plataforma na maging malinaw pa lang sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang, nagsasalita na si Lenny, hindi ako binibigyan ng pagkakataon makipagkita sa Pangulo. Sinasabi mo sa media na hihirapan ka. Ngayon, hirap ka makakuha ng appointment and you got your appointment and pumunta ka sa palasyo and then the president listened to you after which si Presidente mismo, kung inyo maalaala mga bossing, live on TV, inalok sa iyo, pwede ba, ma'am, madam, yung sa housing na lang. At iyong sinabing iyong matamis na oo. Ayun. So doong parte na yun, hindi ba? Anumang, yun ay pinagkaloob sa iyo. Wala ka pang napapakitang anumang karanasan sa anumang posisyon dahil ikay nag-umpisa sa Kongreso at kung meron ka man mga krusada at advokasya with due respect for your crusade and advocacy, and let's just say the values of what you're doing is there, but experience, you are in the world of politics. And so, sabihin na ho natin, nagkamali ka, Vice President Lenny. Hindi po pwedeng nandoon kayo. I mean, you can agree to disagree agreeably. Magsigawan kayo hanggat gusto niyo, magkalagutan ng mga litid ninyo sa liig ninyo kung gusto niyo yon. Pero pagkatapos niyan, ang desisyon na kayo dahil ikay kasama sa administrasyon, isa ka sa mga gabinete, kung wala kang masabi ng hindi, kukontra naman doon sa iyong, being miyembro ng kabinete, huwag ka na magsalita. Hindi, kumakyaw-kyaw ka pa eh. Sa burial ni Marcos, wala namang masama kung ikay magpapahayag ng iyong mga damdamin, yung totoong damdamin, pero mas maganda siguro na andoon yung damdamin mo habang sa kabinete or minsan ka lang magsalita kasi maraming kapkareho mo. Yung mga makakaliwa nga sila, kumokontra sila pero hindi sila nagpapakita ng kontra sa labas. Sinasalungat. Ganon din naman sa sinasabing war on drugs na kumokontra ka. Ano yan ang nandiyan ka? Nakita nyo? So, the ethics dictates. It's very simple. May kasabihan, do not bite the hands that feed you. That's word, kasabihan lang yan. That's your patron.
So pinagkaluapan ka. Hindi ibig sabihin na, kasi ang Vice President ay hamak na spare tire lang talaga kung sa Pilipinas yan. Hindi ibig sabihin na may mga ibang, hindi ibig sabihin na matik mabibigyan ka ng posisyon. Kung ginawa ng ibang mga presidente yon, abay, estilo nila yon. May mga presidente nung araw, labas sa loob ng 4 kapareho ni makapagal kay Carlos Garcia. Pero may mga VP na magagaling tulad ni Binay. Ang problema lang kay Binay na mga 2014, nagdeklara na siya, natatakbo siya. Ayun, kinuyog siya ng 3 kengkoy, kumagat kulokoy. Sino yun? Cayetano. Trillanes. At si Pimentel. Di ba? Yan ang tawag ko sa kanila. Hanggat, ayun, naglabasan yung mga baho. Ibig ko sabihin, si Binay, kalagang pinupunteriya na, tinitira na siya, pero never saying anything against sa administration. Kung wala siyang masabi ng totoo, na medyo maganda, doon sa kanyang sasabihin, he decided to say, no comment. Lenny, VP, I wish na makaabot sa iyo yung aking Twitter, yung tweet ko. Anything given to you, even though you're not deserving, it's called grace. It's more of a gift. You should have cherished it. Get it, VP? There's words of wisdom. I mean, para sa akin kasi, andyan na yun eh. Ang dami mong kontra, ang dami mong kiyaw-kiyaw. O bakit yung ibang gabinete magkaiba? Ay, yung bang ibig sabihin dahil kay VP? Ngayon, kung kay VP, gusto mo, malaya ka na ngayon. Be the leader of the opposition. Come on, lead them. Pero lamang, wala ka na sa gabinete, ikaw na yung maging opposition, magsama-sama na kayo, parang ganyan ang sitwasyon. So ngayon, pag nawalan ng tiwala at kumpiyansa yung iyong patron, ala ka naman talagang ibang magagawa. Bagkus, kumbaga, binigyan ka ng graceful exit. You were not fired, but it's the other way of saying, we don't trust. And sabi nga nila, maganda pa nga yung maganda pa nga pagkasabi. With a heavy heart, tinanggap yung resignation. Because there's no way out but resign.